Yan, hello, hello, it's me. Yan ang reality ng buhay ng OFW. Kala nyo minsan nakikita nyo, kasama ko lang yung bata, park kami, laging naglalaro. Actually, pag wala kang ginagawa, laruin mo talaga yung bata is a part of your job. Pero the reality yan, pagka wala yung bata, nandyan ka, dapat linisin mo yung buong bahay. Especially pag ikaw lang nandyan, no? Niwan ka mag-isa. Kailangan malinis yung bahay. Yan po, kailangan na linisin natin yung mga hagdan na yan, yung mga salamin, kasi syempre dapat malinis yan dahil minsan natatalabsikan yung mga naitatapon yung mga tubig ng mga bata. And then of course, lahat ng salamin kailangan linisin. Yan yung salamin ng door namin para makita mo din yung nasa tao sa labas, 'di ba? Kailangan malinis na malinis yan. So yan, kailangan nating maglinis ng mga windows. So, medyo mainit sa labas talaga, kaya sa loob muna tayo. Pero mamaya, buksan natin para paano naman malilinisan yung sa loob, diba? Hello, doggy. Pati si doggy, binabantayan niya ako kasi alam nyo na, hindi natin alam kung ano daw ang gagawin ko. Baka pag open ko ng door, tumakas. O, diba? Tuwang-tuwa siya. Ang hirap maglinis talaga, pero kailangan po, even pagod na pagod tayo, kailangan maglinis tayo. Yan, diba? Sumilip pa si doggy. So, napakainit sa labas talaga, kaya dito lang, buti na lang banda rito. So, para maglinis tayo. So, yung time natin para maglinis lahat ng bintana, yung buong bahay ba, yung bintana, yung door, mga salamin, gaya yan, nasa salamin na naman tayo. Kailangan malinis kasi yung bahay na to maraming salamin, maraming bintana, maraming side yung mga windows, marami siya, kailangan malinis. Oops, syempre para makita na natin yung beauty natin dyan sa salamin, diba? Sabihin natin, mirror, mirror on the wall, who's the beautiest among them all? Syempre, tayo yon. Ako yung naglilinis, ako yung nakaharap dyan sa salamin, diba? So, kailangan magsipag-sipag. Although masakit talaga sa kamay din kasi nangangalay ka, akyat, ganyan, taas baba, pero masaya naman kasi nalilinis natin. So even though hindi nakikita ng mga amo nang tayo naglilinis, alam nyo may audience tayo na nakakatingin o tumitingin sa atin. Yan ay ang ating Panginoong Jesus na talagang tumitingin siya sa atin, no? Ano ba yung mga motibo natin sa paglilinis? Ito ba ay from the heart? Ito ba ay napipilitan lang? No, ito ba ay talagang masaya ka na naglilinis? Part of being OFW talaga is yung maglinis ka ng bahay. Ituring mong bahay mo to na kailangan mong linisin, kailangan maayos ang bahay, kailangan na comfortable, kailangan na relax ka, kailangan na talagang mabango yung bahay, diba? Diba sa sariling bahay natin ganyan din, hindi na dapat na marumi yung bahay natin, diba? So syempre the same here, dahil dito tayo nakatira, kahit bahay to ng amo, tayo ay laging nandyan, kailangan po malinis yung bahay. Kailangan pag salamin ng amo, malinis yan, diba? Kitang-kita kahit yung tuldok ng muka, diba? Ganyan talaga, kailangan malinis na malinis ang bahay. Kaya sige pa, kudkurin pa. Nako, baka naman masobrahan yan at makita na yung butas niyan. Naku, ingat, baka mabutas ang salamin. Sobra ka namang maglinis, Jackie. O, diba? Katuwaan lang ba? Yan, sige, linis pa. Yan ang buhay po ng OFW. Kaya masarap tingnan, masarap abroad. Kala mo dirham, kala mo dollar. Pero yan po ang reality. Hindi po namin minsan sinasabi kasi talagang mahirap. Naka-picture lang kami na pag nasa labas, naka-dress to kill, maganda, naka-makeup. Kasi syempre lalabas ka, magsisimba ka, so kailangan maganda ka, diba? Yun ang ginagawa po namin. Syempre, and now, yan, nakita nyo may maliit na namang salamin dyan. Actually, pati sa mga CR may mga salamin yan. Hindi ko na po binidyo at medyo pagod-pagod na. So, yung malalaking video lang, yung mga bintana, yung mga salamin lang muna ang ating binidyo para kung paano tayo maglinis. Imagine nyo yan. Actually, nangalay po yung aking kamay. Masakit talaga, no? Pero wala tayong magawa. So, kailangan po natin maglinis-linis. Yala, sige, Jackie, come on. Kuskusin mo pa yan. Ito maging maganda. Nawa, at least massage later ang kamay, mga daliri upang
medyo gumanda-ganda naman at medyo ma-relax-relax naman. Ayan, ating kinukod kasi meron talagang hindi naalis sa salamin. Medyo tumigas-tigas na yata yung tubig dyan o yung dumi. Yan po, okay. So, yan po, ano, sige, abroad pa more. Sa mga gusto mag-abroad, actually, hindi lamang po yan. No? Yung mga iba na housemate cleaning, mas grabe pa yung iba, mas lalo pagka cleaner ka after yung 1 hour, 2 hours mong linisin yan, punta ka naman sa ibang bahay. Grabe, no? Yung katawan mo, medyo pagod-pagod na, diba, linisin pa natin yan. Nakita niyo yung kabuuan ng bahay, puro salamin, kaya maliwanag siya. After ng salamin, after ng door, eto na naman po tayo. Kailangan maglinis-linis na naman tayo ng ano yan, yung salamin sa dining. Kailangan malinis upang makita naman natin yung sa labas, upang makita natin na talagang maganda ba, diba? At napakainit po sa labas, grabe yung sikat ng araw. Summer po dito, no? Talagang grabe po yung pagkainit niya, umabot ng 40, 50, last other yata umabot ng 60, ganun po kainit dito, it's summer. At nakakalungkot nga kasi sa Pilipinas is tag-ulan at nakita ko na ang dami talaga yung na landslide, ang daming binaha, no? Yung mga hindi nababaha dati is binaha, na I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. I hope na nakaalis na kayo sa inyong mga bahay, mga binaha yung tinamaan. And go on lang po kayo sa Panginoon. At yan po, no, talagang nangyayari yung mga bagay, maaring wala ng puno, maaring syempre naging bahay na lahat, wala nang humahawak. At talagang climate change, paiba-iba na yung panahon, no? So keep on praying, keep on trusting God. I was remember noon, ganyan din dito sa amin noon, no, na hindi nila expect na biglang umulan. I think 1 day o 2 days din yun, grabe din, no? Ang daming nabaha, ang daming syempre imagine mo desierto, tapos biglang magkakaroon ng ulan, biglang magkakaroon ng bagyo, no? Ganyan din, malakas yung hangin, malalakas yung ulan. So nabaha din kami dito, thankful kasi hindi naman gaanong pumasok sa bahay, yung sa may bandang kusina lang, pero mabilis kaming naglimas-limas, no, para hindi siya pumasok. So, sa may harapan, hanggang harap lang namin yung baha noon. So, within almost 2 weeks kami na na-isolate sa loob, di makalabas dahil talaga yung grabe ang baha noon. Talagang marami, so, hanggang humupa siya, hanggang yun, grabe din after nung humupa, ang daming lilinisin, talagang putik-putik, no? Kawawa yung mga iba na talagang naputikan yung mga bahay, naglinis, yung iba yung mga gamit. So, marami ang umalis, marami ang naitapon, marami ang nasayang, yung mga gamit, ganun. So, iba talaga yung panahon pag dumating ang mga sakuna. Kaya lagi po tayong handa. No matter what, no, yung mangyari sa buhay natin, dapat handa tayo na tinanggap na natin ang Panginoon bilang Lord and personal Savior natin. Humingi tayo ng tawad at mag-obey tayo sa Panginoon, because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through Jesus lamang po.